Narinig niyo na po ba ako? Narinig niyo na ako 'no? Medyo mahina lang. Hinihinaan ko ho talaga, o 'yan. Hinihinaan ko ho talaga kasi may natutulog din sa likod. Huwag kayong maingay. Pero sabihin niyo lang kung rinig niyo na ako, okey? So ayan, ididikit ko na lang sa'kin yung mic para hindi na tayo maglakas ng boses, ha? Magandang gabi po sa inyong lahat mga boss chief, amo, sir, 'no? Um, 'Wag po kayong maingay, may natutulog sa likod, okey? Kamusta po kayong lahat? Eto na naman po tayo sa panibagong, um, live, panibagong reaksyon mga boss chief, amo, sir. Ang hirap ang hirap pala ng ganitong mag-live ano? Anyway ho mga bossing, sandali. Ang hirap ng ganitong pagla-live na na pinipigilan mo again. Yan. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Umpisahan na po natin ito, no? Dahil madami tayong re-reaksyonan sa araw na ito. Kaya po kung kayo ay hindi pa nakasubscribe, no, doon sa tulog, ay mag-subscribe na po kayo upang sa ganon kayo ay laging ino-notify ni YouTube pag nag-uumpisa na po tayo ng ating mga talakayan. At syempre mga kababayan, ihanda nyo na yung kape nyo para po doon sa mga kagaya ko na bagong gising lang, no? Dito sa kabilang panig ng mundo at diyan naman sa Pilipinas. Pwede nyo naman ang gawin itong channel ni Mark Ramos na Pampaantok mga bossing, okay? Nandiyan na yung founder ng Cereza Force Family. Nandiyan din si Angel Ran, oh. Sabi mo papakainin mo ako, ha? Happy birthday sa'yo, ha? Oh, mabuhay ka hanggang gusto mo. Nandiyan din po si Veronica Berano, si Joel Q ng Cereza Force, si Emmanuel Bongao, si Alonely TV, buong Cereza Force family, si Sheila Shirokansaki, nandiyan na din. At si Ma'am Chris Rose, sino pa nandyan? Naku, Cayman Airways. Naku, yung flight ko bukas papunta ng New York. O yan, nag-pop up na. Mag-ano na daw ako, mag-i-confirm ko na daw. Anyway mga kababayan, uumpisahan ko lang po dito. Ano po, kagaya nung nakakaugalian naman natin na pag-uumpisa doon sa ating mga vlog, yung mga kagaya pong ganitong mga balita. No? Marcos government widen support for dialysis, cancer, and maternity care. Alam naman po nating lahat, tayong mga Pilipino, ano po, na yung mga ganyang karamdaman po, na yung ganyang mga dialysis, no? Pagpapalit ng dugo, paglilinis ng dugo, alam natin kung gaano po kamahal yung mga ganyang pagsasagawa sa hospital mga bossing. Ano po, lalo na yang cancer, no? Yung maternity care. Ang ginawa po ni Pangulong Bongbong Marcos, mga boss chief, sir, mas linalawakan niya yung suporta para sa ating mga kababayan. O, di ba? O, sabi dito, Filipino requiring long-term medical treatment for kidney failure, cancer, and pregnancy related care. Naku, bawas-bawas na kasi sa pag-inom mga kapwa ko Pilipino. Ako po mga kababayan, sa totoo lang po, hindi na po ako umiinom. Tinanggal ko na po yung pag-inom ng alak mga kababayan simula po kagabi, no? Simula po kagabi mga kababayan, tinanggal ko na po yung alak sa katawan ko. Sabi, dito, yan, Filipinos requiring long-term medical treatment for kidney failure, cancer, and pregnancy-related care are receiving expanded financial support under a series of benefits enhancement that the Philippine Health Insurance Corporation has rolled out as part of the Marcos Jr. government push to make healthcare more accessible and affordable. Ganyan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. No? Pilit na pinapabagsak, sinisiraan ng mga supporter ni Digong, ni dating Pangulong Duterte, ang Marcos administration, pero hindi nila kayang pabagsakin. Bakit po? Dahil mas nagniningning po yung mga ganitong mga proyekto ng ating Pangulo. Yung mga ganitong pag-aaruga, pag-aalaga ng ating Pangulo sa bawat Pilipino. Kaya po sino ang nakikita natin bumabagsak?
yung baba ni Amy bumabagsak, tsaka baba ni Baste bumabagsak. O yun, meron pa silang maisog-maisog silang nalalaman, mautog-mautog, meron pang rage. Hanggang ngayon ho, ayan, sino pa din po ang presidente at patuloy na gumagawa ng magagandang proyekto para sa bawat Pilipino? Bongbong Marcos pa din ho. Pangulo pa din ho natin, 'di ba? Ganger, Henyosa. Oh, sabi dito, we are doing things so that people seek medical attention earlier so they don't reach a serious stage of illness. 'Di ba sa cancer may stage 1, may stage 2, stage 3, stage 4. Merong yung bago pa lang magka-cancer o bago pa lang maging cancer nalalaman na, nade-detect na. Iyan ho yun mga kababayan. Ang gustong tukuyin ni Presidente Marcos. Bago nga naman umabot sa seryoso at talagang magkanda ubos-ubos ang laman ng wallet mo, ma-check na natin. At hindi matakot yung mga kapwa natin Pilipino na magpunta ng ospital o ng doktor. Kasi ho, ang numero uno na kinatatakot ng mga kapwa natin Pilipino, mga bossing, yung pagpunta po ng ospital eh. Bakit? Nandyan kasi yung, naku, malaki ang babayaran dyan. Naku po, natatakot ako kasi baka ma-detect ako na meron akong ganitong karamdaman, madami tayong babayaran dyan. Huwag kayong matakot. Nakaagapay ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga Pilipino, sa ating mga Pilipino, lahat ng Pilipino. Kahit DDS ka pa, makakatanggap ka ng mga ganyang serbisyo. Kaya tigilan nyo na yung mga pang-uuto sa mga kapwa ninyo DDS na walang ginagawa si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya naman ho lagi tayong nag-uumpisa sa ating mga vlog ng mga ganyang magagandang bagay. Bakit po? Kasi ho mga kababayan, madami na po yung mga vloggers, no, lalong-lalo na diyan sa side ng mga DDS, ang puro fake news ang ipinapalabas po mga bossing. Ngayon, sige, eto na tayo, no? Okay na yung good news natin. Nasaan na ba? Sino ba uunahin natin dito? Okay. Sabi nung sabi ni Respicio doon sa mga DDS. Oy, yung mga DDS diyan, ito ang sabi ni Respicio daw, sabi ng Abante, Respicio sa kapwa DDS, mamatay na tayong lahat. Ano ano kaya sagot ano kaya sagot ng mga DDS dito sa sinabi ni Respicio na ganito? Ano po? Kasi ito mga kababayan, hindi ko tinapos no? Yung pagsasalita ni Respicio doon sa entablado dahil nga po ito magiging parang Bato de la Rosa at sino pa ba yung ibang mga pa-interview. Magiging Bato de la Rosa at parang Chavit Singson na din ho itong si Respicio mga bossing. Bakit po? Pinakakasuhan o nakakasuhan o nakasuhan na. Ano po? Kakasuhan nila Melvin Matibag at ng CICC. Ano po? Dahil doon sa mga pahayag niya na revolusyon ng gusto. Hinihimok ang ating mga kababayan na magrevolusyon. Hindi ko natapos ng buo yun dahil nga umpisa pa lang masakit na sa tenga. Yung boses nitong si Respicio, umpisa matibag. Parang gago. 'Di ba? Cheryl Banyaga, parang may sapak sa ulo. Matibag. Ganun. Tsaka biruin mo grabe na yung mga pambabastos at yung pagiging bastos nitong mga ito. No?